sa bawat pagdiriwang ng bagong taon. May mga taong nagsasalo-salo upang ipagdiwang ang buhay, ngunit may mga lugar kung saan ang pagsalubong sa bagong taon ay hindi para sa pag-asa, kundi para sa pag-aalay. Ako si Mr. Kira, at ang maririnig mo ngayon ay isang lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng kabundukan. Isang imbitasyon, isang pamilya, at 5 kaibigang hindi na dapat nakarating sa gabing iyon. Bago mo ituloy ang pakikinig, siguraduhin mong handa kang malaman ang katotohanang hindi kailanman dapat lumabas sa liwanag. Kung gusto mo ang ganitong uri ng mga kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Ngayon, pakinggan mo ang kwento na isinulat ng isang taong nakaligtas. Hindi ko kailanman inakala na ang isang simpleng imbitasyon para sa bagong taon ang magiging simula ng pinakamadilim na bangungot ng buhay ko. Ako si Elver. Isa ako sa 5 magbabarkadang matagal nang magkakasama mula pa kolehiyo. Matagal na rin kaming hindi nagkikita ng buo hanggang sa dumating ang mensahe ni Nairon. Siya ang pinakatahimik sa amin, ang tipong bihirang magpakita sa grupo, pero palaging may presensyang mabigat ipaliwanag. Lumaki siya sa isang liblib na lugar sa bundok, malayo sa lungsod, at bihira niyang ikwento ang tungkol sa pamilya niya. Ang mensahe niya ay diretso. Inimbitahan niya kaming magdiwang ng bagong taon sa kanilang lugar. Wala raw ingay ng syudad, walang polusyon, puro hangin at tahimik na gabi. Isang linggo raw kaming pwedeng manatili roon. Isang pahinga mula sa pagod at stress. Walang kahit anong emosyon ang mensahe, pero may kung anong bigat na sumabit sa bawat salita. Gayunman, tinanggap pa rin namin. Marahil dahil sabay kaming bumalik sa panahong simple pa ang lahat, o marahil dahil may kung anong hatak ang imbitasyon na hindi maipaliwanag. Kasama ko si Rin, Tavos, Mirex at Selka. 5 magkakaibang personalidad pero isang hangarin. Magpahinga, magsaya at magsimula ng panibagong taon ng malinis ang isip. Ang biyahe papunta sa lugar ni Nairon ay halos 6 na oras. Habang palayo kami sa syudad, palalim naman ang kagubatan. Ang mga kalsada ay unti-unting nagiging makitid. Ang mga bahay ay unti-unting nawawala hanggang sa puro puno na lang ang nakikita namin. May kakaibang pakiramdam sa ere. Hindi ka ba hindi takot, kundi isang pakiramdam na parang may nakamasid kahit walang nakikita. Ang signal ng mga telepono ay unti-unting nawawala hanggang sa tuluyan nang naglaho. Nang marating namin ang lugar, gabi na. Isang maluwang na lupain ang bumungad sa amin. May iilang bahay na magkakalayo ang pagitan at sa gitna nito ang bahay ni Nairon. Malaki ito gawa sa kahoy at bato at napapaligiran ng mga punong matataas at tila nagtatago ng anino. Naroon ang pamilya niya nakahanay sa may bakuran. Ang itsura nila ay payapa, halos perpekto. Lahat ay may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ang mga galaw ay sabay-sabay, parang matagal nang nagsanay. Walang nagsalita, walang nagpakilala. Ang tanging naramdaman ko ay ang biglang panlalamig ng hangin at ang pakiramdam na parang may hindi tama sa lugar na iyon. Sa gabing iyon, habang inilalagay namin ang mga gamit sa loob ng bahay, napansin kong ang mga dingding ay may mga bakas na tila paulit-ulit na nilinis, ngunit may naiwan pa ring madidilim na marka. Hindi ko matukoy kung ano iyon, pero alam kong hindi iyon simpleng dumi. Hindi pa namin alam noon na ang lugar na iyon ay hindi para sa mga bisita. Ito ay para sa mga ihahanda. At sa mismong sandaling iyon, sa unang gabi pa lamang ng aming pagdating, nagsimula na ang tahimik na paghahanda para sa aming pagkawala. Sa unang gabi pa lang sa bahay ni Nairon, malinaw na hindi ito isang karaniwang tirahan ng pamilya. Hindi ito ang uri ng bahay na nagpapahinga kapag sumapit ang dilim. Habang kami ay nakahiga sa mga silid
na inilaan sa amin. Ang buong estruktura ay tila may sariling pulso. Hindi ingay, hindi galaw, kundi isang pakiramdam na parang may umiikot na presensya sa bawat sulok. Hindi ako agad nakatulog. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat, parang matagal nang hindi napapalitan. Ang amoy ay hindi rin maipaliwanag. Hindi bulok, hindi sariwa, kundi isang halo ng lupa at kung anong matagal nang nakabaon. Sa tuwing pipikit ako, may kung anong sensasyon na parang may nakatitig. Hindi direkta, kundi sa gilid ng paningin, sa likod ng mga pader, sa pagitan ng mga bitak ng sahig. Ang bahay ay may mga bahaging mas madilim kaysa sa dapat. At kahit may ilaw, tila hindi nito naaabot ang mga aninong iyon. Sa gitna ng katahimikan, napansin ko ang mga yapak sa sahig sa itaas. Mabagal, pantay, paulit-ulit. Hindi ito tunog ng taong naglalakad ng walang pakay. Ito ay parang may sinusukat. Binibilang ang bawat hakbang. Kinabukasan, nang gumising kami, ang paligid ay parang walang nangyari. Ang pamilya ni Nairon ay naroon pa ron, nakahanay sa hapag. Tila naghihintay. Ang mga mata nila ay palaging nakatuon sa amin, hindi agresibo. Ngunit masyadong maingat, parang sinusuri ang bawat galaw, bawat hinga. Habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, napansin ko ang maliliit na detalye na hindi dapat naroon. May mga marka sa sahig na tila kinaladkad ang mabibigat na bagay. May mga bakas sa pader na parang paulit-ulit na tinamaan ng mga kamay. At sa likod ng bahay, may lupa na halatang hinukay at ibinalik ng madalian. Hindi ako nakakita ng bangkay. Hindi ako nakakita ng dugo. Ngunit ang buong lugar ay amoy ng mga bagay na matagal nang hindi dapat nariyan. Sa bandang hapon ang hangin ay lalo pang naging mabigat. Ang mga ulap ay nanatiling mababa at ang liwanag ng araw ay parang pilit na lamang na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Ang lugar ay tila hindi pinapasok ng tunay na liwanag. Sa bawat oras na lumilipas, mas nagiging malinaw ang isang pakiramdam. Hindi kami naroon bilang mga bisita. Kami ay naroon bilang mga bagay na sinusuri, hinahanda, at hinihintay ang tamang sandali. Sa likod ng bawat ngiti ng pamilya ni Nairon, may nakatagong gutom na hindi kailanman mabubusog. At sa ikalawang araw pa lamang, alam kong may oras na kaming nauubos kahit hindi pa namin alam kung paano ito tatapusin habang papalapit ang huling mga araw ng taon. Lalo namang nagiging kakaiba ang kilos ng pamilya ni Nairon. Hindi ito lantad na pagbabago, kundi isang mabagal at halos hindi napapansing paglipat ng anyo. Ang kanilang mga mukha ay nananatiling kalmado, ngunit ang mga mata nila ay nagiging mas madalas tumuon sa amin. Parang sinusukat ang bigat at halaga ng bawat isa. Sa loob ng bahay, ang hangin ay tila lalong naging makapal. Hindi dahil sa amoy o usok, kundi dahil sa presensyang hindi nakikita. May mga sandaling ang mga anino sa mga sulok ay tila humahaba, hindi ayon sa direksyon ng ilaw, kundi ayon sa kung saan kami naroroon. Sa bawat pagdaan ko sa mga pasilyo, may pakiramdam na parang may kasabay akong hakbang. Kapag humihinto ako, humihinto rin ang pakiramdam. Kapag lumilingon ako, wala akong nakikita. Ngunit alam kong may naroon. Sa paligid ng bahay, ang lupa ay patuloy na nagbabago. May mga bahaging kahapon ay patag, ngunit ngayon ay tila nahukay at muling tinabunan. Hindi malinaw kung ano ang inilagay doon, pero malinaw na may itinago. Sa mga gabi, ang paligid ay hindi ganap na natutulog. Ang mga puno sa labas ay tila masyadong malapit sa mga bintana. Ang mga sanga ay parang mga daliring gustong sumilip sa loob. Ang dilim ay hindi simpleng kawalan ng ilaw. Ito ay parang isang bagay na may sariling hangarin. Na iron ay naroroon palagi. Ngunit hindi kailanman ganap na kasama. Ang presensya niya ay parang anino na nakakabit sa amin, hindi nagsasalita.
ngunit laging nakamasid. Ang mga mata niya ay hindi katulad noong dati naming kakilala. May lalim doon na hindi ko kayang basahin. Sa ikatlong araw napansin kong ang mga bakas sa sahig ay mas malinaw na. Hindi ito sapatos. Hindi rin ito paa ng hayop. Ito ay parang marka ng mga paa na hindi ganap na pantao. May mahahabang daliri, may mga hugis na hindi dapat umiiral sa isang normal na nilalang. Ang takot ay hindi dumating ng biglaan. Ito ay unti-unting pumasok, tulad ng malamig na tubig na sumisiksik sa balat. Hindi kami tumatakbo, hindi kami sumisigaw. Kami ay nananatili, parang mga hayop na alam na ang hawla ay unti-unting sumasara. Sa ikatlong gabi habang ang orasan ay papalapit sa hating gabi, may isang malinaw na katotohanan na bumigat sa isip ko. Hindi kami inanyayahan upang magdiwang ng bagong taon. Kami ay dinala upang salubungin ang katapusan. Sa ika-4 na araw, hindi na maitatago ng lugar ang tunay nitong layunin. Ang buong paligid ng bahay ni Nairon ay nagbago ng pakiramdam. Parang ang mismong lupa ay naghihintay. Ang mga puno ay tila mas dikit sa isa't isa at ang hangin ay mas mabigat na parang may dalang bulong na hindi marinig ngunit ramdam sa balat. Sa loob ng bahay, ang mga galaw ng pamilya ni Nairon ay mas naging tiyak. Hindi na sila basta nakatayo o nakaupo. Ang bawat kilos ay parang bahagi ng isang matagal ng inensayong ritual. Ang mga mesa ay inayos. Ang mga sahig ay muling nilinis. At ang ilang bahagi ng bahay ay sinara na para bang may inihahandang espasyo na hindi para sa karaniwang tao. Sa likod ng bahay, ang lupa ay muling nahukay. Hindi ito malalim, ngunit sapat upang maitago ang mga bagay na ayaw nilang makita sa liwanag. Ang amoy ng lupa ay hinaluan ng isang mas matapang na samyo, isang paalala na may mga bagay na mas matagal nang nakabaon kaysa sa inaakala. Ang mga mata ng pamilya ay hindi na lamang nagmamasid. Tila sinusundan nila ang bawat paghinga namin. Ang mga ngiti ay nananatili, ngunit ang mga panga ay mas madalas gumagalaw, parang pinipigilan ang isang gutom na gustong kumawala. Sa loob ko, may isang malinaw na pagkaunawa na hindi ito basta-bastang pagtitipon. Ang bagong taon ay hindi para sa pagsalubong ng pag-asa, kundi para sa pag-aalay. Kami ang mga inihanda, ang mga dinala sa lugar na ito hindi upang magsaya, kundi upang magbigay ng laman at dugo sa isang tradisyong mas matanda pa sa sino mang naroon. Nairon ay nakatayo sa may pintuan. Ang anyo niya ay hindi naganap na katulad ng dati. Ang mga mata niya ay mas madilim. At ang anino niya ay tila hindi sumusunod sa galaw ng katawan. May 2 anyo sa isang hugis at pareho silang nakatingin sa amin. Ang oras ay papalapit sa huling gabi ng taon. Ang bawat segundo ay parang hakbang patungo sa isang mesa na hindi namin nakikita, ngunit alam naming naroon. Sa ika-4 na araw pa lamang, ang hatol ay tila naisulat na. At kami ay ang ulam. Dumating ang huling gabi ng taon na parang isang mahabang paghinga bago ang tuluyang paglubog. Ang paligid ng bahay ni Nairon ay nababalot ng dilim na hindi kayang itaboy ng kahit anong ilaw. Ang mga puno ay tila nakayuko, parang mga saksi sa isang seremonyang matagal nang isinasagawa sa lugar na iyon. Sa loob, ang lahat ay handa na. Ang mga mesa ay nakaayos, ang mga sahig ay malinis, at ang hangin ay puno ng isang presensyang hindi maipaliwanag. Ang pamilya ni Nairon ay nakahanay. Ang mga anyo ay hindi naganap na pantao. Ang mga mata nila ay naglalaman ng isang gutom na hindi kayang itago. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na anyo nila. Hindi sa isang biglaang pagbabago, kundi sa isang unti-unting pagbubunyag. Ang mga anino sa likod nila ay mas malinaw kaysa sa mga katawan. Ang mga galaw ay masyadong makinis, masyadong tahimik,
na parang hindi na kailangan ng hangin upang gumalaw. Kami ay hindi na tinuring bilang mga tao. Kami ay mga bagay na may halaga, mga handog na dinala sa tamang oras at lugar. Ang bagong taon ay ang sandali kung kailan ang gutom ng kanilang lahi ay muling pinapawi. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa bahay na iyon. Ang tanging malinaw sa isip ko ay ang pakiramdam ng pagtakbo sa gitna ng kagubatan. Ang mga sanga ay dumadampi sa balat at ang dilim ay halos lumalamon sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung nasaan si Narine, Tavos, Mirex at Selka. Ang kanilang mga presensya ay nawala sa likod ko, parang mga ilaw na isa-isang pinatay. Nang marating ko ang dulo ng kagubatan, ang unang liwanag ng bagong taon ay sumalubong sa akin. Ngunit wala itong dalang pag-asa. Ang liwanag ay nagbunyag lamang ng isang katotohanang hindi ko kailanman matatanggap. Ako lamang ang nakalabas. Ang lugar ni Nairon ay nanatiling tahimik sa likod ko, parang walang nangyari. Ngunit alam kong sa ilalim ng lupa at sa loob ng mga anino, may mga bagay na muling nabusog. Ito ang aking isinulat upang hindi makalimutan. At upang malaman ninyo na sa ilang lugar, ang bagong taon ay hindi simula. Ito ay isang hapunan. May mga gabi na hindi ginawa para sa pahinga. May mga oras na hindi inilaan para sa pagdiriwang. At may mga pamilyang ang gutom ay hindi kailanman mawawala, kahit ilang henerasyon pa ang lumipas. Ang isinulat mo ay hindi katang-isip, isa itong babala. Sa susunod na may mag-imbita sa iyo sa isang lugar na hindi mo kilala, sa isang pamilyang masyadong perpekto ang ngiti, tandaan mo ang kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na salaysay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim,